siya. Bakit ay ikaw? Magandang ECQ. Sa Malacanang lang nagmamalagi ang Pangulo at kwento niya. Tatlong birthday na ang kanyang na-miss sa Davao. Tiis lang. Sabi dito, tiis lang ako mismo. Sabi ko sa'yo, tatlong birthday. Ang masakit sa akin kasi ang nagbawal sa akin maglan. Ang anak ko, ang sabi ko kuya ko. Tapos sabi, tumawag ko sabi yung mag-email namin na Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Pinag-iisipan ko, ang kapalaran ko, well, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi ang dahil na nag-decision ako, San Beda College na lang yung bukas. So hindi ko pa sinabi kaagad na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite, lagi kami nandyan sa Medjola. Nalaman niya na nasa law school ako, mas excited siya. Noong mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sila sabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kapili ka lang ng politiko. Dahil niya para ipinatingin sa'yo, aral ka. Tapos meron pa isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung words kayo yung i-emphasize into my brain that I need to become a lawyer. Basta na ako ng bar at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya. 5 points ang layo namin. Parang naging tao na ako sa pagiging niya. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supporting nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako. Congratulations sa anak ko. Hanggang araw pa lang sa pwesto si Pangulo Duterte pero pakiramdam ng ilang eksperto parang taon na ang binibilang niya sa pwesto. Ikalawang araw ang leadership style ng Pangulo. Una, kitang-kita ang empathy o pakikisa at malasakit ng Pangulo sa mga naaapi. This is really very commendable as a leader. Pero kitang-kita rin daw na takaw-away ito. Mula nang siya'y manalo hanggang sa mga unang buwan na kaaway na niya ang luya. PHU here in the Press Freedom. Sumubra kayo. Si Pangit Katonika, I challenge the Catholic Church. You are full of shit. mga civil society groups, si Senator Laila de Lima, Senator Guapo, ang US, UN, European Union at marami pang sektor. I do not have any master visit the Filipino people. Hinibiyak niya ang lumang sistema. Hanggang araw pa lang. Talagang tarantada talaga ko ba? Kaya sabi niya mo na inumpog yung sirip ko. Kaya ano na. Marami pang dadating dyan. Tignan mo. Kaya dahil alas 12 sarado na. Wala kang makita ng tambay. Makita naman naman convenience store. Pero yung magtitig-tig sa harap. Walang problema. Walang pasahan na drug. Iba naman si Inday. Ako magsabi ako, patayin mo yung sira ng bayan ko. Magandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes. Sa palit mo, I restored public order in my city and everybody is safe. ang posisyon sa gabinete ang ibigay niyo sa babae. Tourism, pati, well, if she's really bright, finance. Your top campaign contributor, sino siya? Sa bukid, ma'am. Ano pangalan, sir? Emilio, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay pa kayo kung kayo ay papulo. It's not the actual. Huwag kang mamatay, takot kang pumatay, huwag kang mag-presidente. Ano